Parang gustong manindig po ng balahibo ko sa nangyari sa China. Ang sabi po mga kaistorya, sa na-research ko po na impormasyon, na shock daw po si Xi Jinping nung nalaman niya na ganoon katambak ang natudas sa China. Meron po kasing isang whistleblower na nasa China, mga kaistorya, kung hindi ako nagkamali, Chinese to eh. Isang whistleblower na nagsiwalat po ng impormasyon at isiniwalat niya yung impormasyon na yun sa isang journalist po na nakabase sa China. Nasa 500 million katao umano ang natudas sa China. So kung ganun, hindi na 1.4 billion ang populasyon ng China. Hindi biro po yung 500 million katao, mga kaistorya, na natudas ha. Kasi kung ikukumpara natin sa Pilipinas, ang populasyon po natin, kung hindi ako nagkakamali, nasa 112 million katao. Pero hindi updated yun. So ipalagay na lamang natin na 115 million katao. So ilang Pilipinas ang katapat nung 500 million katao? Humigit kumulang eh. 4 na buong Pilipinas ang katapat nung 500 million katao. Ganon karami umano yung natudas po sa China. Sino ba ito? O yan yung unang reference. Ano ho? Ang sabi rito mga kaistorya, Vision Times. Whistleblower, China lost 500 million people in 5 years following COVID outbreak. Teka lang, Juan Historiador, COVID outbreak pa pala yan. Hindi ho. Kasi ang sinasabi rito, hindi lang ito tungkol dun sa pandemya. At hindi lang ito nagsimula noong pandemya. Isipin ninyo, hanggang 2025 po ito ha, mga kaistorya. January 2026 pa lang ngayon. Meaning, yung datos, may inilabas kasi na death toll ng 2025 ang China. So meaning, hindi pa kasamang 2026 kasi January 2026 pa lang ngayon. Hindi ito tungkol lang sa COVID, mga kaistorya. Kasi may binabanggit po dito na isa sa dahilan, policy failures at expanded organ harvesting system. Tindi niyan, mga kaistorya. Ang nakakapanindig balahibo dito, itong expanded organ harvesting system na ito, mga kaistorya. Dati ko na po itong ginawan ng content. Kaya lang, hindi ko inaasahan na ganun pala katindi yung numero. Ganun pala karami. Ito yung content ko noon ha. Ito ay isang taon na ang nakaraan. Higanting kulungan, pinagawa ng China, 1 million katao, hinuli, kinulong. Ang title, Higanting kulungan, pinagawa ng China, 1 million katao, hinuli, pinakulong. Ano ba ang nandito sa content ko na ito? Dokumentaryo ko yan, research ko yan. Tungkol po yan sa mga Uyghur Muslim na ikinulong sa China. 1 million katao po yan. Ano? Nagpagawa ang China ng isang higanting kulungan, ikinulong dun yung mga Uyghur Muslim. Yung mga Uyghur Muslim na yun, mga kaistorya, doon nila kinukuha yung illegal organ harvesting sa pilitan. Ang totoo, kung bakit nakakapanindig balahibo, kahit gising yung tao, binubuksan, hinahalo kayong tiyan, kinukuha yung organ. Gawain ba ng tao yan, mga kaistorya? Gawain ba ng tao yan? Isipin nyo, imagine nyo, gising ka, tapos nakikita mo, binubuksan yung tiyan mo, kinukuha yung laman loob mo. Di ba nakakakilabot, mga kaistorya? Bigla umanong nawawala yung mga nakakulong doon at di na malaman kung saan na napunta. Malamang tinudas na nila, malamang kinuha na yung mga organs. At talamak hanggang ngayon, yung ganyan dyan sa China, mga kaistorya. O China pa more, gusto nyo yung ganyang sistema dito sa Pilipinas? Baka sabihin naman nila, nako, hindi totoo yan, Juan Historiador. Totoo. Bakit po? May mga Chinese doctors na pong hinuli at nakulong dahil po gumagawa ng illegal organ harvesting. Lahat ng sinasabi ko sa inyo, may references ako, ipapakita ko po sa inyo, mga kaistorya. Uunahin ko muna ito. Itong pinakita kong nauna sa inyo. Basahin natin ha sa ibaba. Basahin muna natin ito. A whistleblower described as a Chinese civil affairs official. Nako, galing official ng China. Claims that since the COVID-19 outbreak, China may have suffered catastrophic population losses far exceeding official figures. Ang sabi kasi ng China, mahigit lamang 1 billion lamang daw po yung natudas, pero hindi daw po totoo yun.
Yung isiniwalat, nag-leak na impormasyon kasi may nagsiwalat mula din sa loob, nasa 500 million katao umano. According to the allegation, hundreds of millions died during and after the pandemic due to a combination of diseases. So, yung mga natutudas na milyon-milyon, daang-daang milyon sa China, hindi nagsimula lang mga kaistoryan ho. Hindi lang dahil doon sa COVID. Kundi tuloy-tuloy hanggang 2025 sa iba't ibang kadahilanan. At ilang kadahilanan, policy failures. Yung mga patakaran, mga batas, at nagpapatupad ng mga batas sa China, isa yun sa dahilan. Ano ho? Ay, alam nyo naman, wala kang kalayaan dyan, mga kaistorya. Oo, magsalita ka nga lang dyan, yari ka eh. Magsalita ka nga lang ng bati ko sa gobyerno, yari ka dyan eh. Yan yung sinabi ni Senator Erwin Tulfo doon po mga kaistorya sa ambassador ng China dito sa Pilipinas. Wala ka ikang karapatang magsalita. Kasi doon mismo sa bansa mo, walang freedom of speech. Wala ka ikang karapatang magsalita ng ganyan sa mga opisyal ng gobyerno ng Pilipinas. Totoo naman. Wala dong kalayaang magsalita sa China. And an expanded organ harvesting system allegedly concealed under epidemic controls. Ibig sabihin, mas lumala yung organ harvesting sa China during pandemic kasi nga po mga kaistor, kumbaga na-concealed, na itago, na pagtakpan nung issue po ng COVID-19. Yun ang sabi, mga kaistorya. Diyan tayo sisentro sa illegal organ harvesting. May mga references ako na ipapakita sa inyo. Meron pa nga mula po sa United Nations eh. Alam niyo naman, hindi tayo namumulot kung saan-saan lang ng references, di ba, mga kaistorya? A former journalist based in mainland China, ayan na has released explosive allegations from an anonymous whistleblower said to be a Chinese Communist Party official within China's civil affairs system. So, official ng China. Galing sa loob yung impormasyon mga kaistorya ng gobyerno ng China. Claiming that more than 500 million people died in China within 5 years following the COVID-19 outbreak. Na-imagine nyo yung 500 million katao. According to the claims, a whopping 387 million people died during the 3 years of a pandemic lockdowns, while another 153 million died in the 2 years after China ended its zero COVID policy. So, nung nag-open na kasi nag-lockdown, di ba? 153 million people pa rin daw ang namatay pagkatapos ng COVID. The whistleblower further alleges that a significant portion of deaths, ito na malaking bahagi nung mga pagkamatay ay nauugnay, mga kaistorya, hindi doon sa COVID at hindi rin sa vaccine. Kung hindi dahil umano sa forced organ harvesting with millions of bodies missing organs, kita ninyo allegedly disposed of without being counted as deaths. Grabe no. Tindi mga kaistorya yung nangyayari sa China. Ito yung nagsiwala may nag-i-interview dyan, lalaki journalist. Hindi ko na ipi-play kasi marami akong references mga kaistorya na ipapakita. Ayokong maging maligoy po tayo. Sige. The allegations would have so on and so forth. Dito tayo sa baba. On January 25, overseas commentator and former mainland journalist Zheng Jimeng disclosed on X via the account Jiofeng Zhenren that he received the whistleblower report on January 24. Zheng stressed that he cannot verify the so on and so forth. The whistleblower claims China's population never reached 1.4 billion. Hindi na raw umano 1.4 billion katao ang populasyon ng China. According to the report, China's 2006 national census recorded a population of 1.3397 billion. But the 2027 census allegedly found wala nang 1.1 billion mga kaistorya Pero ito, ang nakakagulat dito, ang pasabog ito. Ito pag clinic mo ito mga kaistorya, ito yung lalabas dyan Ngayon, ang gawin natin, i-translate natin to sa Google Translate. Sige, tanggalin ko muna yan para maintindihan kasi Chinese kahit naman ako, hindi ako marunong yan. Maintindihan ng ganyan Di ba? Kayo ba naiintindihan nyo yan? Sigurado ako hindi. Ilipat ko sa kabilaan po para makita ninyo ng maayos. Dito, ayan.
Tapos i-enlarge ko yung window ko. Ayan yan, oh. Ayan yun. Oh. Ang babasahin ko medyo maliit lang kasi. Pero pag binasa ko maiintindihan ninyo. The scale of CCP's live organ harvesting and murder industry is beyond the imagination of the outside world. Whistleblower from the Chinese Communist Party's Civil Affairs System reveals. On January 24, I received an anonymous tip from someone claiming to be an official in the domestic civil affairs system. I could not verify its authenticity, but the content was shocking, and many parts of it coincided with my intuition. The news broke. Ang sabi, China's population is not actually 1.4 billion. During the Hu Wen era, the 6th National Population Consensus 2010 recorded China's total population 1.3397 billion. However, the 7th National Population Census in November 2020 showed a population of only 1.0933 billion, a decrease of over 200 million katao na yung nawala dito, mga kaistorya sinasabi. So ito, mga kaistorya census ito sa China 200 million katao na yung nawala. So somehow, this information, mga kaistorya, somehow true. Di po ba? Compared to the Hoen era. Xi Jinping, Xi Jinping was greatly shocked upon hearing the news. Alin yung news na yun? Ay yung 200 million katao na ang nawala. Nakakashock talaga yun. Xi Jinping was greatly shocked upon hearing the news and felt deeply embarrassed. He immediately ordered a postponement of the statistical result. Yung survey, yung census, pinatigil ni Xi Jinping. So kung pinatigil niya, possible, aabot nga sa ganoon, 500 billion from a pandemic up to 2025. Posible nga, pinatigil ni Xi Jinping. Hindi nila nalaman yung eksaktong datos kasi pinatigil ni Xi Jinping sabi, he immediately ordered a postponement of the statistical result and organized a large team to beautify the statement and figures. Gano'n naman talaga ang China Yung masamang nangyayari sa bansa nila, kinukonceal nila yun, pinagtatakpan nila yun. Ang inilalabas nila, kunyari yung magandang balita. This is the real reason why the results of the 7th National Population Census were delayed for an unprecedented 6 months. Diba? Kaya ang sarap mag-research mga kaistorya Marami kang malalaman na nakatago Ito balik ko yan yung pinaka-source ng reference kanina. China's actual population is now only slightly over 500 million. Zheng Jieming comments, this aligns with the current desolate state of China, with large areas even becoming uninhabited. Actually, ginawan ko din ng dedicated content. May mga villa doon sa China, kumbaga baryo, kung tawagin dito sa atin, na halos kung tawagin ay ghost town na. Why? Ginawa ka na dedicated content, diba? Sa mga nakasubaybay lagi sa atin. Kasi nga po, bigla daw pong nawawala yung mga tao. Malamang natutudas. Sabi pa roon, mga kaistorya, punuan na daw po yung mga libingan. At yung mga tawag dito, punerarya, punuan din. Yun ang sabi. Diba? Alam niyo yan, yung mga nakasubaybay dito sa akin. So malamang totoo, mga kaistorya. Ang sabi pa, the actual population situation is far more desolate than during the 1 billion population era of the 1980s. So daming natudas, daming nawala. During the 3 years of the pandemic, so on and so forth. 2022, another 153 million people died within 2 years. 2 taon lang pala yun. Yung 153 million katao na natudas, 2 taon lang yung span nun. Grabe The anonymous whistleblower emphasized that the 530 million people who died since the outbreak of the 2020 pandemic are not
all COVID-19 victims or those who died from the vaccine side effects. Many of those who died of heart disease or brain disease did not die from vaccine side effects but from murder caused by the authorities' organ supply chain. Tindi. Organ harvesting. Illegal organ harvesting yung binabanggit na yan. Mga tindi. Sige, yung mga pro-China dyan. Yung mga umiidolo sa... Actually, ang China, mga ka-story, akala mo ang dami nilang followers, no? Sa Facebook at saka sa YouTube. Pero actually, tingnan nyo, kahit po yung Chinese Embassy Manila, sa mga post nun, sa comment section nun, ang dami nagko-comment, no? Sumusuporta sa mga naratibo ng China, ano ho? Pero i-click nyo yung mga profile nun, mga dami account, mga trolls. Kung hindi man bagong gawa na account, walang mga lehitimong mga post, may mga post man ilan lang, ano ho? Ilang piraso lang, meaning dami account na yung ganon. Kung hindi man ganon, nakalak yung profile, dami, trolls. Trolls, mga ka-istorya. Papakita ko yan minsan sa isa ko pong content. Ano po, patutunayan ko sa inyo. Kasi ako, sinusubaybayan ko yan eh. Baka ako makita kasi ninyo, nakafollow po ako mga ka-istorya sa mga kahit sa mga DDS senators, pina-follow ko yan. Why? Kasi ang purpose ko, nakaabang ako sa mga balita tungkol sa kanila. Yun. Yun po yung purpose doon, mga ka-istorya. Okay, balik po ako dito. Ang sabi ito na nga, yung binanggit na nasyak daw po mga ka-istorya, si Xi Jinping. Grabe, no? Actually, may binalita din po ang mainstream tungkol po sa official death toll ng China. Meron. Ito yan eh. Asa na ba yun? Ito. New data raise question over China COVID-19 death toll. Sa 2025 na po ito, hanggang 2025 na. Why is the number higher than during the COVID-19 pandemic? So napansin ng mainstream ng mga netizens. Naglabas noon ng opisyal na datos ang China kung ilan ang namatay dahil sa COVID. Pero bakit yung inilabas nilang datos ngayon mas mataas kaysa sa noon na nilabas nila? So malamang nga, pinapaganda lang ng China yung datos, no, yung balita. Mga ka-istorya, tingnan ninyo dito ha, meron dito na official death toll in China. No, may decrease, no, laki, no. 2025, 11.31 million. Diyan doon lang, wag na tayo doon sa 153 million na binabanggit sa loob ng 2 taon, kasi ang sabi from pandemic up to 2025 ay nasa 500 million kataong natuda sa China. And then from 2020 to hanggang 2 taon, 153 million. Kaya umabot ng 500 to 530 million katao ang natuda sa China. Hanggang taong 2025 yun ha. Huwag na tayo doon pagkalalaking numero. No, dito na lang tayo. 2025, 11.31 million. Yun bang 11 million katao? Kukunti. Sige nga. Kukunti ba yun? Isang taon lang yan ha. Million, 11.31 million. 2024, 10.93 million. 2023, 11.1 million. 2022, 10.4 million. 2021, 9.97 million. Really? Ang sabi, pinapaganda lang daw ng China ang balita eh. Ako naniniwala ako ron. Why? Kasi talagang kinukonsult ng China yung mga totoong nangyayari sa bansa po nila. Yun nga mga pulubing nagkalat sa mga bangketa, mga parke at ilalim ng tulay nila, di nila yung pinapakita. Pero naglilik. Nagawang ko rin ang content yun, na-research ko din mga ka-istorya sa internet yung video nun. May video clip talaga kung binubomba nila ng tubig. Yung tubig ng firefighter. Oo, ang lakas nun. Tapos inaanuhan nila ng megaphone, binubulabog, pinagtatabuyan nila. Ganon sa China. O gusto ninyo dito. Ganyang sistema dito sa Pilipinas. O yung mga pro-China dyan. Sabi dito, sa video na ito, hindi ko na ito play. Kung gusto niyo i-research niyo, i-type niyo lang yung title na yan. Lilitaw yan eh. Ang dali niya kahit sa Google lang. Ang sabi dito, mga ka-istorya, kahit sa mga punerarya daw po, punuan. Yung mga kinikremate daw po minsan, pinagsasabay-sabay na. 2 katawan, 3 katawan, pinagsasabay. So pagka ganun, ibig sabihin,
Maramihan, ano ho, mga kaistorya. Ito pa, sabi dito. Ito naman mga kaistorya, si McCain Institute. Ang sabi dito, doon daw po sa China, mga kaistorya, base sa estimate ng mga scholars at mga eksperto, ano ho, mga kaistorya, na mula dito sa tinatawag na China Tribunal. Isa po itong international organization, yung China Tribunal na yan, na ang trabaho po niyan, imbestigahan yung organ transplant practices sa China. Base sa estimate ng mga eksperto, mga scholars, ang China daw po ay nagsasagawa ng 60,000 hanggang 100,000 organ transplant taon-taon. Dami nun. 100,000 organ transplant. Sa napakalaking numero na yan, 100,000 organ transplant kada taon. Saan ang gagaling yung donor, yung source nila? Ang sagot daw po mga kaistorya, ito. The answer lies in the illegal operation of forced organ harvesting. Recent congressional testimonies. Ibig sabihin, beripikado yung pinagbabasihan ng impormasyon nito kasi galing umano sa congressional testimonies. Estimate that 25,000 to 50,000 prisoners in China undergo forced organ transplant annually. Imprisoned and detained religious and ethnic groups, including the Uyghurs and other Muslim minorities, account for the majority of victims. Yun ang content ko kanina, itong sinasabi dito, totoo yan. Research nyo, kahit yung title lang nito mga kaistorya, lilitaw yan sa YouTube. Dokumentaryo ko po yan, research ko po yan mga kaistorya. Kung gusto nyo pong mapanood. Ngayon, dito tayo. Meron pa kasing binabanggit dito China, UN Human Rights Expert Alarmed by Organ Harvesting Allegations. United Nations po ito, mga kaistorya. Ito ay June 14, 2021. UN human rights experts said today that they were extremely alarmed by reports of alleged organ harvesting targeting minorities, mga ethnic groups karaniwan, including Falun Gong practitioners, Uyghurs, yung Uyghur Muslim na yan yung topic ko doon sa content ko na pinakita ko sa inyo mga kaistor kanina, Uyghur Muslim, Tibetans, Muslim and Christians in detention in China, kulungan sa China. The experts said they have received credible information detainees from ethnic, linguistic, or religious minorities may be forcibly subjected to blood test. Inaano muna nila, laboratory muna nila. Sinusuri nila yung organ bago nila kunin dun sa tao. Ito now. Forced organ harvesting in China appears to be targeting specific ethnic, linguistic, or religious minorities held in detention, mga nakakulong, often without being explained the reasons for arrest. Hinuhuli na lang. Hinuhuli ng di na malaman kung anong dahilan, kung bakit kinulong yung tao. Di ba? According to the allegations received, the most common organs removed from the prisoners are reportedly hearts, kidneys, livers, corneas, and less commonly part of livers. This form of trafficking with a medical nature allegedly involves health sector professionals including surgeons, anesthetics, and other medical specialists. Totoo yan. Totoo yan. Mismo nga mga doktor na huli. Ito yan. Chinese doctors jailed for illegal organ harvesting. See? Totoo talaga. Diba? BBC mainstream yan, mga kaistorya. Ang sabi, 6 people, including several doctors, have been jailed in China for illegally harvesting organs from accident victims, report local media. Hindi kaya yung mga bali-balita po dito, mga kaistorya, sa Pilipinas noon, na mga kinikidnap umano ng mga bata pagkatapos nakikita na lang ng mga magulang na may malaking hiwa na sa tiyan, tinahi. Dami nun, di ba? Mga batang biglang nawawala. Hindi kaya dumayo pa dito sa Pilipinas para, di ba, banguhan ng mga organ, kawawa yung mga biktima, kayo bantayan po ninyo mga anak niyo,
Magkano ang kinikita ng China dyan sa illegal organ harvesting na yan? Kaya pinapatok din kahit mga medical practitioners Magkano kita nila? Eto, ipakita ko po sa inyo palakihin ko po mga kaistorya. Sabi dyan asa na ba yung presyo? Ayan illegal organ trade in China generates an estimated $840 million to $1.7 billion annually. Ang laki. Dolyar yan mga kaistorya Ang laki. Ang sabi pa dito, cost of transplant. Prices for organs in this black market are substantial, with a kidney transplant reportedly costing over $62,000. Ilang milyon yan mga kaistorya. More or less kasi mga kaistorya yung $20,000, $1 milyon In liver, lung, or heart transplant fetching upwards of $100,000 to $200,000. Kanyang kalaki ang kinikita nila dyan. Kaya pinapatok. Ang kawawa dyan, yung mga biktimang mga inosente. Bigla kang huhulihin, ikukulong ka, tapos dun sa kulungan, ikukunin yung organ mo. Minsan nga, gising ka pa, nakikita mo, hinahalo kay yung loob ng tiyan mo, kinukuha yung organ mo. Grabe. Grabe. Kung gusto nyo mga kaistorya makakita ng reference na binasihan ko sa sinasabi ko, panoorin nyo po ito. Yan po yun yung dokumentaryo ko po tungkol dyan sa sinasabi ko. I-research nyo lang sa YouTube. Makikita nyo na yun. Kahit yung title lang po na yan mga kaistorya,